Swerte pa nga daw ako mga kabady. Napag-aralan ko rin mga kabady na ang kalamansi pala pag tag-ulang ganito. Good morning mga kabady. Ikot-ikot muna tayo dito sa mga tanim natin. Ganda ng kalamansi, oh, namutot ng bago. Yung mga tanim natin dito, malapit na umakyat. Yung mga kabady, galing na tayo dito sa extension. Laki pa may extension at nag-ikot-ikot na tayo. So pangatlong araw natin na pag-grass cutter to. Ang ganda ng paru-paro, oh. Yung mga kabady, oh. Kapatuyo lang tayo ng racket mga kabady. Makapag-start tayo, makapag-grass cutter doon sa laki pa may extension. Daming bunga ng papayo, siksik na siksik. Ang dami. Ito na yung tinatawag na ano mga kabadyo, naglabas na ng voluntaryong bulaklak. Ito marami-rami din. Yan yung voluntaryong bulaklak mga kabady, gawa ng tag-ulan na kasi. So itong 800 plus nating puno na to sa tabing kubo, maganda na yung buka niya, maganda na yung kadkad ng kanyang katawan. Ibig sabihin edad 3 taon siya, pero ang yabong niya mga kabady, para na siyang naglalaro sa 4 hanggang 5 taon. Itong area natin na to. Ito yung ating pinaka ano ngayon, pambato. Although yung kabila ganyan din, pero syempre mas maedad to kaysa sa isa natin doon. Limutin ko lang itong bag. So yung ganito kayabong o ganitong itsura mga kabady is kasarapang pabungahin. So ito yung ating pinaghahandaan mga kabady, no? Malapit na tayo magkondisyon ng ating kalamansi. Kaya iniisa-isa na natin yung mga dapat nating asikasuhin, gaya ng pagdadamo. So dito kung mapapansin nyo, na-sprayhan na namin itong kaka. So yung parting taas na to mga kabady is inulit ko yan kasi nga nabanlawan ng ulan, medyo mahina yung pagkakasunog ng damo. Kaya ito kung mapapansin nyo, medyo lupa na talaga siya. Tapos ngayon napag-aralan ko rin mga kabady na ang kalamansi pala pag tag-ulang ganito, hindi mo pala talaga maiwasan yung may mga maluluto o yung nalalapnos mga kabady. Bibigyan ko kayo ng example or halimbawa. Ito, konti lang to eh. Meron dito na medyo talagang ano siya mga kabady, nasunog gawa ng sa ulan ng ulan. Saan na ba banda yan? As in talagang itong side niya na to talagang lapnos, nasunog mga kabady, or parang naano sa pagkakaulan. Hanap lang tayo ng sample. Pero nakita nyo naman mga kabady, itong kalamansi natin eh, para sa akin maganda naman siya mga kabady, at maganda yung buka ng kanyang katawan, mayabong kumbaga. Wala dito yung hinahanap ko. Ito lang parte yun eh. Marami siyang bunga, maraming bungang ganyan. Tapos
nalaga. Kumbaga nalaga yung mga bunga pati yung dahon. Nagkalagas-lagas. So nagtanong-tanong din ako. Pag daw tag-ulan talagang ganyan. Swerte pa nga daw ako mga kabady. Kasi daw yung sa akin konti lang. Tsaka hindi ganun kalala. Siguro dahil bata pa yung puno nung sa akin. Pero yung sa iba daw talagang, halimbawa itong isang puno na to, talagang yung kalahati daw niyan mga kabady, lapnos or na tatagtagan dahon, tsaka anong tawag dito, yung mga bunga talagang wash out mga kabady. Pero ito sa akin naman mga kabady, itong nandito sa Lucky Farm, konti lang. Kumbaga parang ano lang, minimal lang yung mga puno na nagkaganon. So yung pangingitim ng dahon, ayan, nawala na mga kabady. Medyo luminaw na sila. Yun naman ang kaibahan. Yung iba namang puno daw hindi dinadapuan ng dapurak o yung mga white flies mga kabady. Yun naman ang kaibahan dito sa akin. Yung sa akin naman takaw dapurak. Ito ganito. Ito mga kabady, ganito yung senaryo. Kaya ito yung mga bunga niya, oh. Ano yung sinasabi ko, nalalapnos yung bunga. Ganyan na ganyan. Tapos yung mga dahon niya nauubos. So ang matitira yung pinaka-stem niya lang na ganito mga kabady. Nung nag-spray ako, may nakita kasi ko dito na malaking area din yung na nalagas. Kaya gusto ko sanang ipakita sa inyo. Yan ang number 1 kalaban ng kalamansi, yung mga baging na ganito. Kasi ginigiting niya. Pag umakyat kasi to, lalaki yung puno niya. Kumbaga parang sinasakal niya bawat sanga, nakakapitan niya. So ito, tatlong taon andito na yung umpisa na tayo. Kumbaga umpisa na tayo sa kalakasan ng kanyang ibibigay na bunga dapat. So syempre nasa nasa diskarte, nasa pamamaraan, tsaka sa pag-aaral mo rin kung paano mo siya didiskartehan para mamunga ng maganda at maging healthy at malusog yung puno. Syempre kailangan nating alagaan yung puno niya. Kasi kahit anong ganda at ang daming bulaklak niyan, pagka hindi healthy ang puno, hindi yan tutuloy, or tutuloy man konti lang. So yung huling pinabunga natin, yung ini-sprayan natin na makapal mga kabady, halos walang natira, natagtag lahat, gawa ng hindi na tayo hinintuan ng ulan, naubos. Kahit pag ginamitan natin nung pang-spray natin na pampakapit ng bulaklak, wala, kokonti ang natira. Ito yung mga pinanggalingan ng bunga, yan o, tagtag lahat. So yan lang ang natira, konti, pailan-ilan lang mga kabady, mabibilang mo lang din. Kita nyo naman yung kapal niya, tsaka yung yabong niya mga kabady, no? So ito yung pinaghahandaan ko ngayon mga kabady, dahil kumbaga nasa kalakasan na tayo dapat nito. Dahil gusto ko maabot natin yung pinakakota natin. Or hindi man tayo umabot sa ganun medyo lumapit tayo ng kaunti. Ito yung mga nalalapnas mga kabady. Ito, kung mapapansin nyo, walang dahon, diba? Natagtag lahat, ayan. Pati bunga niyan kasama, lapnos lahat. Ayan o. Yan ang bunga niya. Tinan nyo, ito maliliit. Ito pa. Ayan, ganyan ang nangyari. Ganito. Ito halos 1/4. Ayan, natagtag o. Pero kainaman, nagpapanibago siya ng dahon. Ayan o. Ito o, ganito o, natutuyo.
Ayan, walang dahon to. Pero nagdadahon siya ulit ng panibago, nagsasanga. Gantong ganto mga kabady. Ayan o. Yan yung mga bunga niya o. Tingnan nyo. Gawa ng sunod-sunod na ulan. Pero hindi lahat. Ayan pa o. Ito pa pala mga kabady. Ayan o. Para siyang ano ba? Para siyang nasalab sa apoy. Parang ganon ang dating niya. Pero ang kapalit niya mga kabady, mga bulaklak o. Ayan o. Yun po. Tingnan nyo ito sanga nito o. Puro bulaklak ang nilabas niya o. Ito ang kapalit. Ayan o. Ito pa o. Tingnan nyo ito. Ang bulaklak yan mga kabady o. Ayan ang nagiging ano niya. Pero ang kainaman, hindi naman din ganun karami yung natuyong sanga. Natuto yung bunga. Ayan o. Siguro ganyan talaga pag nag-uulan. Kasi hindi lang naman daw ako eh. Swerte pa nga ako dahil konti lang daw yung sa akin. Siguro nga bata pa yung puno. Pero pag nagkaedad ng mga 5 taon siguro pataas. Ayun. Bagay pagka darating talaga doon pag umidad ng mga ganong edad yan mga kabady, yung ibaba niyan wala na yan, puro dito na lang sa taas. Tsaka minsan yung gitna, yung pinaka gitna niya mga kabady, tuyo na yung sanga. Ibig sabihin tumulo na yung dagtanon. Kumbaga naibigay niya na yung dapat niyang ibigay. Tsaka kung minsan din sa pataba mga kabady, pagka na sosobrahan, halimbawa na sobrahan sa pataba, minsan pumuputok yung puno na tumutulo yung dagta. Pag tumulo yung dagta wala na, hanggang doon na lang siya. Darating din naman doon yan, kaya lang hindi pa sa ngayon dahil bata pa to. Kumbaga kalakasan pa lang dapat niya ngayon. Ito napaka konti lang din naman. Kaya naman nagsusupang naman ng panibago. So ito sa tansya ko mga kabady, kung pagbibigyan tayo ng panahon o kung makakasiwang nga tayo, kung mapapansin nyo light green ang dahon niya, diba? So pagka ganyan kasi hindi yan nagbibigay ng bunga or bulaklak dahil kasalukuyan siyang nagpapayabong. Yan, kung mapapansin nyo yung mga dahon niya, diba? Ito light green pa. Kailangan kasi mapapansin nyo mga kabady, yung dahon niya ganito, yung magulang yung dahon niya. Wala siyang usbong or wala siyang bagong talbos or putat kung tawagin. Wala siyang bagong ganyan. Kailangan yung dahon niya talagang maitim, tsaka kailangan magulang yung dahon. At the same time, pag magulang ang dahon na ganun, kailangan na-stress mo rin yung kalamansi. Ibig sabihin, kailangan huwag mo siyang patutubigan mga kabady. At least 20 to 30 days. Pero yung iba maabot ng 2 buwan. Pero kawawa naman kasi yung kalamansi pag gano'n, parang mamamatay na mga kabady kasi yung dahon niya, diba? Ang dahon ng kalamansi nakaganyan, nakadadlad. Yun talagang patiklop na mga kabady, parang mamamatay na nga. So ako ano lang, 20 to 30 days, maximum ko na 30 days mga kabady, 1 buwan na walang tubig. Tapos pag natansya mo na ready na yung puno o yung mga dahon is maganda na, magulang na yung itsura. Ito kasi yung murang dahon. Ito, pagkumparahin natin, tayo na medyo magulang-gulang na dahon. Ito, pagka ganito na yung dahon, pwede na. Ito nyo mga kabady, wait lang. So ayan, yung maliit na dahon, yun yung putat or yun yung dahon ng bagong talbos o sanga. Yan yung dahon niya. Ito naman, ito na yung dahon na magulang na. So pagka halos ganito na lahat at wala na siyang apple green na nakikita sa ibabaw,
Yun na. Pwede na tayo magpatubig. At pwede na tayong sumabog ng pataba. Tapos spray na. Spray na nun mga kabady. Ano lang. Kapag ikot tayo, ganun lang. Habang kausap ko kayo, habang kakwentuhan ko kayo mga kabady. Habang kayo nanonood dyan, kahit paano mga kabady, nakapagtrabaho na tayo. Dahil naikot na natin yung mga tanim natin. Sitaw, upo, okra, mga kalamansi sa dulo. Chinek din natin yung ating tatrabahuhin ngayon. Pwede naman. At hindi naman ganun kaputik. Kaya lang matalsik niya sigurado. Nabitin tayo ng kaunti dito sa sitaw kanina. Tumawag kasi si Mrs. mga kabady. Pauwi na sila galing Isabela. Napapansin nyo mga kabady, medyo may uod siya. Bakit ko nasabi? Ito ang ebidensya. Kita nyo yung spot na itim na yan. Dumi yan, or pasintabi po sa mga kumakain dyan. Dumi po yan ng uod. So yung dumi po na yan, yan din yung dahon. Halimbawa ito, kinain niya to, tapos idinumi niya rin. Ayun na yun, yung itim-itim na yun. Dahon din po ng gulay ang dinudumi nila. Pero sa tansya ko, maganda-ganda naman yung ating sitaw. Spray ngayon yan. Spray ni Kuya Rodel mamaya. Ito naman yung kalamansi nating 3 buwan. Ayan. Ayan sila. Makikita nyo na sa linya. So ayan ang ating sitaw. Itong sitaw natin is 3 kilo. Ayan ang tinamnan ng 3 kilo hanggang dun. Sa kabila dun, sa kabilang block ng balag natin, ano naman? Upo. Ayan yung ating mga alagang bibe. Bibe. Ang hirap magparami ng bibi ngayon mga bading tagulan. Nangangamatay yung sisi mga body. Kahit binruder na natin, binila na natin ng feeds, binila natin ng painom, mahirap na ano sila. May kumbaga parang hindi nila panahon ngayon. Pero ang kainaman, yung mga inahin natin, may nangingitlog na uli ng bago. Siguro makapag ano tayo ulit bandang papunta na ng tag-araw. Yan yung mga itlog na iniitlog nila ngayon. Baka sakali tayo dyan. Pero nakapagpabuhay naman tayo ng nasa higit 20 bibi na malalaki na. Yung iba dumalaga na mga kabady. Tapos yung iba kumbaga kaya nga pirituhin. Ganun ang size nila. Ngayon sinasabi kong napabuhay natin mga kabady. Ayan yung mga dumalaga, binatilyo, tapos yung mga alanganin na yan. Yung alanganin natin na yan is 40 na ata yan mga kabady. Kasi dumalaga natin 7 plus 3, mahigit 20 nga yan. Kasi ito yung mga inahin natin na yan. Pero dumalaga yung mga kabady. Ito yung mga yan 7. 6 na lang pala dahil yung isang barako niluto namin. Tapos ito ang mga ganito size. Okay, trabaho na tayo mga kabady. Nakapaglinis na tayo sa kubo. Share ko lang sa inyo mga kabady, no? Nakakatuwa lang dahil kahit pa paano may mga kabady tayo na nakakaintindi or alam ang gastos pagdating dito sa farm. Kasi karamihan pag sinabing farm, akala nila libre lang yung ganito, libre lang yung ganyan. Pero sa kabilang banda hindi. Libre lang pagka may tanim ka na. Pero pagka magtatanim ka pa lang, lahat yan kailangan i-provide. Lahat yan may gastos. Tsaka hindi birong pera yung pinag-uusapan pagdating sa farm mga kabady. Daang libo ang pinag-uusapan. Kunin ko na yung gasolina.
farm ka na, eh ganun na lang. Hindi pa, marami pang proseso at marami pang dapat na isaayos, tsaka marami pang dapat na provide para maituring mo siyang farm talaga. Kasi hindi mo siya matatawag na farm kung walang nakatanim or kung walang nakalagay doon, di ba? Kaya saya lang ako mga kabady, kasi alam ng iba yung mga gastusin sa pagdating sa farm. Nakatuwa lang. Babaligtad muna tayo ng talim. Puro na yung kabila. Nakalimutan ko itong maghasa. Praso na lang yung talim ko. Natin bumili ulit ng bagong talim. Mahal din ang isang talim nito mga kabady. Ito mga praso na lang. Halos may gitsang dangkal na lang. Isa't kalahati. Dapat mahaba yan. Hanggang dito pa yan eh. Dito. Yun ang resulta pagka ginagamit. Nauupod. Pero pagka hindi mo gamitin yan eh, buo pa yan, bago pa yan. Diba? Kabady no. Dapat mga kasama natin eh. Si RJ hindi makapasok siguro. Baka nakipamiesta. Konti na lang mga kabady at nangyayari na tayo dito. Magpapahinga muna tayo ng 2 araw. Pahinga tayo sa bahay, kain tulog muna. 2 araw. May ano pa naman tayong vlog mga kabady. Late upload lang tayo. Kunti lang naman, 2 days lang naman tayong 2 days lang tayong late mga kabady sa pag-upload. Hindi kagaya dati na sa linggo.
Pak na bet na. Nangan tayo mga kabady. Solo flight. Ganda lang ulam mo. Takpan ko mga kabady, malangaw eh. Pakbet. Sahog niya ano? Babi. Kain tayo mga kabady. Sarap naman pala yan. Ay, wala natin mga kabady eh. Nag-message si RJ, dito siya makakapasok ngayon kasi ito daw sila ng San Antonio. Ano yun mga kabady, kinaside. Fiesta kasi kinaside eh. Baka kaya kasama yun si Kaka. Pero hindi si Kaka kasi tinawagan ko. Ginagawa yung motor niya. Natanggal yung na-lost thread yung sa sprocket niya mga kabady. Pinaka-ehe. Ano ko na nabasa? Kayo na alas 8 pa pala siya nag-blessing. Alas 12 na mga kabady. Alas 12:03 ng tanghali. Kabady, yun yung natapos natin mula dun saka dito hanggang sa dulo. Ay tayo sa may maliit na area. Ay. Ahon muna tayo mga kabady, mag-ahasa tayo ng talim. Purol na. Pagka kasi mapurol eh, gigil na gigil yung makina dahil ayaw niyang pumutol. Pag bagong hasa, ang sarap gamitin talim. Pitas pa ako ng konting sili. Yan na. Malang kilo ng sili mga buddy, 100. Pag maganda yung mga ganito 80. Yung nakaraang pinitas natin naka 9 kilos, binayaran ng 80 per kilo, diba? Ganyan naman eh, pag wala ka nakapitas tsaka mahal. Sakto yung ahon natin mga kabady, bumuhos na yung ulan. Dilim oh. Dilim ang kalangitan. What the? Wala na. Tap ng pag-grasyada natin, maputik na yan. Lakas. Surveyor. Ayun. Ilalim. Yan. Baging. Pabungahan may ano, sariwaya bulog. Yung dahon na. Ha? Oh. Oh, ano na. Hindi kasi nas matalusan. Malumot. Wala si kaanang upong may pagong-pagungan. Nagdadala yung pangbagungan. Ngayon, hindi siya di pag-yaging kulkol.
Katako sa pagong-pagungan nga ng upo na eh. Kaya ba? Hanggang masangsang yan. Pero niluluto doon yung talbos niyan ka. Wala pinaliwa ka ito. Dila may ari ang sayoting. Pero kung pag-abaw may bugang may hapangan eh. Bagay yung kamatis nga niluluto daw. Di ba kabawang? Hindi pa. Naka naman dapat yun lang may hanggang tari. Aral tawa ko ramo. Yung mga pala yung kaikin, niligaw. Baka naman. Wait. Hanap. Yan ang diskarte ni Kaka sa pagpapataba oh. Hindi na nakayuko na Kaka. Oo, kakaigid ko sa simag. Yung maganda-ganda na rin naman oh. Ito pala yung sirang talaga dito. Ano mo, heng. Gusto sa gasolina na Kaka. Mga upo. Kaya inubos ang pagong-pagungan. Ang dahon na yun oh. Hanggang abutan ng bahay. Iswelto. Tanggal ko ang ganito. Ayaw, hindi pa bumibitaw. Kalaki na ng bunga nito oh. Oo, ayan oh. Hindi agad tatagalan nung tinanim. Ganito yung usong okra dati mga kabady oh. Haba. May kantuhan. Ito yung puno niya. Naligaw. Ito. Ang dami nakaabang na bunga at bulak-bulak. Yan ko kinuha yan. May kantuhan. Galaga ako ng pang ulam mga kabady. Talong. Tsaka okra. Ito okra mga kabady. Tsaka tinapa. May hapunan. Lagang okra, lagang talong. Pritong tinapa. With matching ginamos.